Nagbabalik na ngayon si Gon, si Killua, at itong si Aloka. At ang malupit dyan guys, mukhang madadamay pa sila sa Succession War. Lahat ng yan dahil kay Prince Wobble na hindi nila alam kung nasaan at para may magprotekta dito. And you know what that means? Hindi pwedeng sumali itong si Gon sa ganitong klase ng conflict nang hindi siya natututong gumamit ng Nen. Which means, chances are, matututo talaga siyang makadiscover ng panibagong Nen ability. Ang nabuong desisyon nitong sila Kurapika na possibly haharapin talaga nila si Beyond at gagamitin nila ang Hunter Association para pakawalan nito at para makonfronta siya agad. Ang pagsisimula ng conflict sa loob ng quarters ni Prince Lazarus. Ang possible na encounter ni Hulkenberg sa isa sa pinakamadayang Nen ability user sa loob ng mga bodyguards nitong si Benjamin. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Hunter x Hunter Chapter 414. Kaya naman, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Companions. Pinakaunang page guys, makakarating tayo sa POV ng quarters nitong si Prince Lazarus, ang 7th Prince, pero hindi mismong sa lugar kung saan naroroon siya. Bagkus, sa lugar kung saan naroroon at natutulog, nagpapahinga ang kanyang sariling mga bodyguards. And currently guys, ang isa sa mga bodyguards ni Benjamin ay pinapastay nga nila dito. Yun ay si Kanjidol. Pero dahil nga nasagap niya ng orders na within just 5 more minutes, magkakaroon na ng special martial law. Kaya ngayon itong si Kanjidol guys, hindi na mapigilan ng sarili. Pinagpapatay niya ang iba pang natutulog ng mga bodyguards nitong si Lazarus. Pero hindi yun ginawa nitong si Kanjidol in a way na masyadong maingay na mapapansin siya. Pasimple lang, parang assassination type lang talaga. Medyo parang may tama nga ang utak nitong si Kanjidol guys. Habang pinagpapapatay niya ang ibang bodyguards, kumakanta pa siya. Pero ang problema dito, akala niya patay na ang dalawang bodyguards ni Lazarus na sinaksak niya. Ang problema, hindi pa pala completely patay ang isa sa kanila at tinangka nitong mag-retaliate. However, magkakaroon tayo dito guys ng switching of scenes at hindi natin ito makikita. Later on, malalaman natin ang outcome. On the other hand, ang dalawang bodyguards naman ni Prince Lazarus na nakabantay sa labasan ng kanyang room, napansin na on the move ng mga bodyguards ng first Prince na si Benjamin. Sa mismong room ng Prince na si Hulkenberg, dito ay may pumunta na dalawang bodyguards na may dala-dala na automatic rifles. Kaya ayon sa kanila, na-discern nila dito guys na possible na may binabalak na naman si Benjamin. Kaya pumasok agad itong si Rice sa loob ng quarters nitong si Lazarus para ikwento, sabihin kung anong napansin nila sa labas. Sa loob naman guys, nandito si Basho, nandito din si Lazarus. Na at first, sinabi nitong si Basho na natutulog daw si Lazarus at siya na lang ang magre-relay ng information. Buti na lamang, gising pala talaga itong si Lazarus at nanunood lang siya. Dito, in-explain na nila mga bagay-bagay at iisa lang ang napagtanto dito ni Lazarus na dapat daw mag-prepare na din sila dahil delikado daw ang binabalak nitong si Benjamin sa special martial law. Currently, hindi nila alam kung anong balak nitong gawin sa loob ng room ni Hulkenberg. Kung patay na si Hulkenberg, ano pang balak nilang gawin doon? There are two possibilities. Una, gagamitin nila ang pagkamatay ni Hulkenberg para gumawa ng made-up story na may terrorist attack at ang target nun ay si Hulkenberg. Or, sasabihin niya na mismong si Hulkenberg ang terorista para mas maipatupad ng mas matigasang special martial law. Agad-agad din guys naisip nila dito na kailangan na nilang itago, sunugin, alisin ang lahat ng ebidensya na may droga sa loob ng kanilang quarters. Sinabi niya dito na sunugin yung lahat, huwag silang magtitira ng kahit na ano. Habang itong si Rice, pinasama nitong si Lazarus sa kanya. Hindi dito nabanggit guys kung saan papunta si Lazarus. Pero natatandaan nyo pa, binanggit nitong si Benjamin na titipunin niya lahat ng Prince sa loob ng room 1101. Along with the orders mula dito kay Lazarus papunta sa lahat ng kanyang bodyguards na lahat daw sila, huwag silang kikilos ng masama. Huwag silang kukontra sa mga bodyguards ni Benjamin. Ibaba nila lahat ng weapons pero magsama-sama sila palagi. Syempre, sinabi niya na huwag silang magiging hostile sa mga bodyguards ni Benjamin, pero in case na masyado na itong gumagawa ng mga hindi nila matansya, pwede silang pumalag.
Tinatawag din itong si Lazarus ang iba pang mga hunters na natutulog currently, mga nagpapahinga without knowing na pinagpapapatay na ni Kanjidol ang iba pang mga bodyguards nitong si Lazarus. Ayon sa kanya, alam and aware siya na oo pwedeng pagpapatayin ng bodyguards ni Benjamin ang iba pang mga bodyguards pero hindi nito hahawakan, hindi nito iha-harm ang mga members ng Hunter Association dahil mag-cause ngayon ng conflict sa Kakin Empire. Bago pa pumunta ang bodyguard na ito nitong si Lazarus sa kanilang pinagpapahingahan na room, kinausap pa ito ni Basho habang tinatanong. Akala daw nila okay na ang lahat, walang problema sa mga drugs na meron itong positive na purpose at nakausap na din nila ang Ministry of Justice. Pero ang sagot ng bodyguard na ito, hindi yun ganun kasimple. Hindi na mismong ang paggamit ng drugs ang problema nila. Kung hindi, ang special martial law, pwede itong gamitin para baliktarin sila, para i-convict sila. Pero ayon dito kay Basho, hindi din naman daw yung rason. Dahil kahit meron pa silang ganon o wala, kung gusto silang i-frame up ng mga bodyguards ni Benjamin habang niu-utilize ang special martial law, wala silang magagawa. Pero ayon sa bodyguard ni Lazarus, sumunod na lang siya dahil yun ang orders ng prince. Syempre, after ng conversation na yon, dire-diretso ang bodyguard na ito sa room kung saan nagpapahinga ang iba pang mga bodyguards na on the next shift. Pero pagpasok niya dito guys, nagulat na lamang siya dahil alam niyo na siguro kung ano ang dahilan. Na-witness niya at nakita ng dalawang mata niya na pinagpapatay na ng isa sa mga bodyguards ni Benjamin, ni Kanjidol, ang iba pang bodyguards ni Lazarus. Syempre guys, upon seeing this, hindi na agad magiging maayos ang conversation. Gagamit agad sila ng NEN para siguraduhin na mapoprotektahan nilang kanilang sarili. Tinanong ng bodyguard ni Lazarus itong si Kanjidol, bakit niya pinatay ang ibang bodyguards? Syempre ang sagot dito ni Kanjidol, dahil medyo may pagkasira talaga ang ulo nito guys, self-defense lang daw yon. Nauna daw siyang atakihin ito kaya pinatay na lang niya para masigurado na hindi siya nito ma-harm. Without ever knowing na talagang itong si Kanjidol ang may kagagawa ng lahat. Sinubukan niyang patayin ng mga bodyguards na natutulog. It's just that ang isa sa mga bodyguards na ito ay nagising, hindi agad namatay sa pagsaksak niya dito at nag-retaliate. Pero ngayon napatay pa rin ito ni Kanjidol at ginagamit niyang rason na yon para protektahan ng kanyang sarili. Syempre ang bodyguard ni Lazarus hindi basta-basta titiklop dahil marunong din siyang gumamit ng NEN at sinabi na okay daw, naiintindihan niya pero hindi nila pwedeng pagdesisyonan yun na ganun-ganun lang. Kaya iniimbitahan niya ito sa loob ng quarters ng prince para mapag-usapan at mag-conduct ng investigation para malaman kung anong totoong nangyari. Sinagot ni Kanjidol na okay, walang problema, pwede naman niyang ibaba ang weapon. Pero ang tanong, sinong magkakonduct ng investigation? Knowing na sa loob ng konting minuto na lang guys ay ipapatupad na nga ang special martial law at magkakaroon siya ng mas mataas na authority kontra sa kahit na sinong bodyguards once na mangyari yon. Meaning, hindi na kailangang mag-conduct ng investigation para sa kanya. Dahil dito guys, hindi nagkasundo ang dalawa at sa isang tunog lamang, isang pagtunog ng tik, bigla nang nagsagupaan ng dalawa. Pero hindi natin makikita ang laban na yon sa loob ng chapter na ito, most likely sa susunod na mga chapter dahil magkakaroon ng switching of scenes. On the other hand naman guys, POV naman tayo nang nakita ng mga bodyguards ni Lazarus na dalawang bodyguards na pumunta sa labas ng room ni Hulkenberg, sa room 1009. At dito guys, ang dalawang bodyguards na ito ay si Usoshi at itong si Mashi. Napapaisip sila dito guys at binabalak nila, nag-iisip sila dito ng strategy kung anong gagawin nila sa loob. With the orders mula dito kay Benjamin na possible sa loob ng room na ito, nandito si Balsamilko at ibang mga followers nitong si Hulkenberg. Pero dito ang problema nila guys, may contradiction. Bakit ang nararamdaman daw nila na existence or presence ng NEN sa loob ay isang individual lang? Rason kung bakit hindi sila agad pumapasok. Meron ditong pinaplanong dalawa pero ngayon i-explain muna natin kung paano nagwo-work ang kanilang mga NEN abilities. One of the key things to consider bago nila sugudin ang loob ng room na ito, bago nila ito i-raid, inaantay muna nilang maipatupad talagang special martial law. Therefore, walang issues, pwede nila yung gawin ng walang kahit na sinong kumokontra. Dito nga guys, makikita natin itong si Usoshi, na ayon sa kwento ng Hunter x Hunter, ayon kay Balsamilko, si Usoshi ang may pinakamadaya na ability pagdating sa assassination.
However, ang problema dito guys, bibigyan lang tayo dito ng vague explanation kung paano ito nagwo-work pero hindi talaga yun ang kanyang nen ability. On the other hand, ito namang si Shimashi ang bibigyan ng tunay na explanation sa kanyang nen ability. Ayon dito kay Usoshi guys, ang kanyang nen ability nagwo-work kung ang target ay iisa lang at hindi marami. So isa yon sa mga hints, kahit malakas ang kanyang ability, hindi ito pang maramihan guys. Which fits the situation guys, dahil isa nga lang ang nararamdaman nila na presence sa loob ng room ni Hulkenberg. Pero ang problema dito guys, nagwo-work nga ang ability nitong si Hulkenberg sa pamamagitan ng pagbuo ng presence maging ng kanyang mga followers into one. So possible na ang sinasabi nilang isang presence sa loob ay ang combination ng napakaraming mga individuals ng soul ni Hulkenberg at ng kanyang mga personal bodyguards. There is also this thing about sa ability ni Usoshi na binabanggit niya na para mag-work ang kanyang nen ability ay kailangan niyang magpasok ng state ng N at lalagyan niya ito ng kanyang sphere needle. Mas kilala niya sa tawag na insect shell. No explanation or anything. Siguro, yun ang pangalan ng kanyang nen ability. But then guys, since kailangan niyang pumasok ng N, hindi niya mapipigilan ng mga incoming na mga attacks mula sa iba pang mga nen users. Ang simpleng handgun nga lang daw pwede nang pumatay sa kanya. What more pa kaya ngayon, sobrang dami na nang natututong gumamit ng nen dahil kay Kurapika. Kaya isa ito sa mga problema niya. Na kung iisipin nyo guys, ito ang pinaka-purpose ng ginagawa ni Kurapika para manatiling nasa defensive state ang lahat. Nagiging cautious sila dahil baka may iba pang nen user sa paligid. At hindi lang yun guys, kung may isang pinakasimpleng nen bullet nga daw, pinakasimpleng nen attack na maglo-launch papunta sa kanya, hindi niya napipigilan dahil nasa end state siya. Therefore, mamamatay siya agad. Yun ang rason kung bakit ipinartner siya ngayon dito kay Shimashi. At ito na guys, ang explanation naman sa ability ng isa pang bodyguard na ito. Pero bago tayo doon mag-proceed guys, ang tumatakbo pa sa isip nitong si Usoshi, hindi nakakailanganin ng kanyang ability once na maipon na ang lahat ng mga prince sa loob ng room 1001. Dahil yun nga ang inuutos nitong si Prince Benjamin. Oo, napakadali, napaka-effective ng assassination na kaya niyang gawin once na nasa loob ng isang enclosed room ang kanyang target at ma-observe niya ito. Pero kung may ipon na nga lahat ng prince sa iisang room, kaya-kaya nila yung pagpapatayin lahat ng napakadali. Therefore, there will be no need para sa kanya. Kaya ngayon, isa siya sa ginagamit nitong si Benjamin para i-raid ang room ni Hulkenberg. Pero dito na tayo guys sa ability nitong si Shimashi. Tinatawag niya ito na Beelzebub, the Mute King. Ang ability na ito guys ay isang manipulation type with an enforcement subcategory. Kung paano ito nagwo-work, kaya niyang gawing invincible, literal na hindi mamamatay ang kanyang target. Given na voluntary, tinatanggap ng kanyang target ang ibibigay niyang enhancement. Sa pamamagitan nito, kapag hawak-hawak niya ito, makakaipon nito ng duration of time guys. Ang time na yon, sabihin natin 5 seconds. 5 seconds nakahawak si Shimashi dito kay Usoshi, 5 seconds din na invincible itong si Usoshi kahit bitawan niya na ito. Isipin niyo kung gaano kadaya ang ability na yon. Literally, walang makakapatay sa'yo. Pero since alam naman natin na fair ang paggamit ng nen ability guys, meron itong downside. After ng duration ng 5 seconds na yun na invincible siya, 100 times naman ng 5 seconds na yun ay mapo-force naman siya na pumasok sa Zetsu state. So if you think of it, dapat after nilang gamitin ang ability na ito na confirm na nila na natapos na nila ang mission. Dahil kung hindi, patay sila. Kailangan siguraduhin nila na as much as possible matagal and enough ang paghawak ni Shimashi sa kanyang volunteer. At hindi lang din yun guys, after nun, tatanggapin ng volunteer ang 1/3 ng damage na ninalify ng ability ni Shimashi. So sabihin na natin na suntok at sipa, after niyang ma-force na makapag-enter ng Zetsu state for 100 times na duration ng kanyang invincibility, tatanggapin niyang 1/3 ng damage na yon. Pero what if overpowered na sure hit, sure kill na ability ang ina-nullify ng ability na ito? After ng Zetsu state niya, literal na mamamatay pa rin siya.
Kahit sabihin nating 1/3 lang guys kung ang impact and power ng inanullify niya na Nen ability ganun kalakas, mamamatay pa rin siya kahit 1/3 lang yon. Sabihin nating 1/3 ng nuclear bomb, makakasurvive ba siya dun? Hindi. And another weakness ng Beelzebub na ability nitong si Musashi, meron itong ability na inullify ang kahit na ano besides sa isang collaborative type na ability din. Which means, ang isang collaborative type na tulad ng ability ni Hulkenberg, ang total counter sa ability na ito. And kung sakali na ang tinutukoy nga nila na single presence sa loob ng room ni Hulkenberg, ay itong si Balsamilko na sinapian ni Hulkenberg na kasama ang kanyang mga followers na ang presence ay aswan para silang nagtanga-tangahan lang dito. Mawawala ng kwenta ang kanilang Nen ability kontra kay Hulkenberg. Dahil the very reason nga kaya ginawa nila ito ay akala nila mag-isa lang ang target sa loob. Then dito na tayo guys sa madugong part ng chapter. 10 pages na literally para bang punong-puno ng dialogue na wala na halos panels. Dito guys, pinakaunang part, nagsalita na si Shimano na nung nawalan daw ng malay si Queen Oito at si Kurapika after nga nilang gamitin ang tactics nila sa previous chapters, napansin niya na ito agad. After niyang mag-change ng diapers nitong si Prince Wobble, ibang itsura nito. Hindi itong Prince Wobble na kilala niya. Pero since bilang isang maid, kailangan pa rin niyang gawin ng kanyang trabaho, protektahan si Queen Oito at ang Prince, kailangan niyang pagsilbihan lang ang dalawang ito, hindi na siya nang himasok. Pero hindi nawawala sa isip niya ang tungkol sa safety ng tunay na Prince Wobble. Kaya nang nag-arise ang chance, ang pagkakataon para sabihin ang tungkol sa bagay na ito, napakwento na siya dito kay Kurapika. And then guys, dito na tayo sa problema nila tungkol kay Prince Wobble. Ang pinaka-problema dito, ang pinaka-punot dulo, hindi lang succession contest dahil hindi na nga dito actively participating si Prince Wobble. Kung hindi, ang curse ni Beyond. Dahil sobrang dami nga na kailangan nilang i-consider na requirement, conditions, mga factors tungkol sa ability nitong si Beyond Netero or sa curse na inilagay niya sa kanyang mga anak. Ang pinaka-naiisip na lang ni Kurapika at ni Bill na most effective, most efficient way para pigilan nito ay ang kumprontahin talaga si Beyond. Tanungin ito sa mga detalye, paano ito counterin, paano ito pigilan. Pero ang problema, hindi nga daw papayag ang Kakin Empire na bitawan nitong si Beyond Netero sa pagkakakulong nito. And the same goes para dito kay Beyond guys. Habang nakakulong nga siya at binabantayan ng mga Zodiacs, ma-ensure niya na safe siya. At sakala lang siya gagawa ng kilos once na nakarating na sila ng Dark Continent. Which means na nag-a-align ang interest ng pag-capture ng Kakin Empire kay Beyond at sa gustong mangyari ni Beyond. Kaya may isang paraan at isang way lang talaga sila para mapigilan ito. At yun ay ang pag-utilize ng Hunter Association para i-grant ng immunity si Beyond para hindi ito makulong. Ayon kay Bill guys, mas gugustuhin ito ni Beyond dahil ayaw niya ng palaging may nagmamatsyag sa mga kilos niya. Kapag pinakawalan siya ng walang surveillance, mas gugustuhin niya yon. Pero ayon naman kay Kurapika, mali daw yon. Dahil parang binabastos nila dito si Isaac Netero. Pero ang sagot ni Beyond, hindi din yun mali. Dahil in the very first place, ang iniwan na will ni Isaac Netero ay ang humanap ng solusyon para sa 5 threats na nakuha nila sa Dark Continent. Kung magagawa nila ng paraan yon sa tulong ni Beyond, ayos lang yon. Mag-a-align pa rin ang kanilang mga gustong mangyari. Kaya at this point, napatanong na itong si Kurapika. Hindi daw ba parang nagsaside na itong si Bill kay Beyond Netero? And dito na marireveal na actually, beforehand, bago siya magtrabaho para kay Queen Oito at dito kay Prince Wobble, tauhan pala talaga ni Beyond si Bill. Ayon dito guys, at first nagwo-work siya under kay Beyond, pero after niyang marinig ang napakasasamang mga balak nito, ang mga dinadamay nitong mga completely innocent individuals, nag-shift na ang kanyang purpose. Ayaw niya nang mag-work kay Beyond. Ang priority niya na ngayon ay ang safety ni Queen Oito at ni Prince Wobble. Pero iniwan niya ang bagay na ito dito kay Kurapika na mas kilala daw niya si Beyond kumpara sa kahit na sino sa loob ng kanilang quarters. At alam na alam niya na kapag tinanong nila si Beyond tungkol sa curse nito, confidently ikikuwento niya pa ito. Kilala daw niya si Beyond bilang isang parabang bata na overly confident. Gustong gusto makipaglaro, gustong gusto ng challenge. To the point na kapag tinanong nila ito tungkol sa curse na inilagay nito sa mga prince,
Sigurado daw si Bill na ikikwento pa ito ni Beyond dahil overly confident nga ito sa mga ginagawa niya. Sobrang haba daw itong pinlano ni Beyond, sobrang solid, sobrang complex ng mga detalye. At alam ni Beyond na kahit banggitin niya pang tungkol sa mga bagay na yon ay hindi yun mapipigilan ni Kurapika. Para bang challenge pa yun para sa kanya. Dito nga guys ay pumasok pa sa isip ni Kurapika ang idea na bakit hindi nga nila kumprontahin si Beyond at nakawi niya ang ability nito. Therefore matutuklasan niya kung paano ito nag-work, details, conditions, requirements, factors, lahat-lahat. Pero ang problema, kailangan niyang magamit yon. At kung hindi pa siya marunong gumamit ng ganon ka-complex na Nen ability, baka mamatay lang siya. Na sinagot naman itong si Bill na tamang iniisip ni Kurapika para lang siyang nag-suicide pag ginawa niya yon. Tanging isang individual na tulad ng ni Beyond ang kayang gumawa ng ganon ka-complex na mga bagay. Another outline sa napakahabang dialogue na ito na alam nyo naman guys, pinapasimple ko para sa inyo. Ang isa pa sa kino-consider nila dito ay ang possibility na pwedeng nasa loob ng Black Whale pa nga itong si Prince Wobble. Since wala ngang alam itong si Queen Oito sa kung nasaan ngayon ang kanyang kapatid na pinagpalitan niya ng sanggol, it also only confirms the fact na wala siyang rason para hindi paghinalaan na nasa loob ito ng Black Whale. Oo, pwedeng sabihin niya yon. Pero kaya niya ba yung i-prove sa mga members ng Kakin Empire, sa military, sa mga prince na wala talaga sila doon? Considering the fact na wala nga siyang alam kung nasaan talaga si Wobble. Dahil kung nasa loob siya ng Black Whale, ang problema dito ay ang tsansa na baka ipahalughog ang lahat ng civilians. Hanapin talaga si Prince Wobble at patayin siya directly on the spot. Kung nasa labas naman si Prince Wobble ng Black Whale, kung nasa human territory naman siya, ang problema naman ay ang curse nitong si Beyond na hindi nila basta-basta mako-combat. There are two possibilities. Two choices naman para i-combat ang curse ni Beyond. Una, alisin ang curse mula sa source, or pangalawa, i-exorcise ang curse para mawala talaga ito. At first, kinoconsider din nila na pwedeng hanapin nila ang anak ni Beyond na tumatarget kay Prince Wobble. Pero mas magiging troublesome pa yun guys. Mahanap nga nilang anak ni Beyond, pero paano naman nila aalisin ng curse? Gayong mismong ang mga anak nga ni Beyond hindi alam kung paano nag-work ang curse na inilagay sa kanila ni Beyond. Ang isa din nga sa pinoproblema dito guys nitong si Queen Oito, akala daw niya nung una after niyang mahanapan ng paraan para palabasin ang kanyang anak na hindi kasali at nagpa-participate sa Succession War, okay na ang lahat. Pero ngayon, sobrang dami pa pala ng dapat niyang i-consider na problema. Once na manalo ang susunod na king ng Kakin Empire, akala niya okay na kung si Hulkenberg ang mananalo dahil mabait ito, maiintindihan siya nito. But since patay na nga daw si Hulkenberg, nawala ng kanyang hope. Chances are, kapag isang napakamasamang ugali na prinsipe ang nanalo sa Succession War, kahit hindi pa kasali sa Succession War si Prince Wobble, after nitong makrown as king, ipapapatay pa rin ito. Since magiging itong isang direct na threat para sa kanya. At pangalawa, napakalaking crime daw. Pinapatawan ng death penalty ang kahit na sinong magtatangka na tumakas sa succession contest. Now, although napakahaba ng dialogue na ito guys, ng conversation na ito, it only boils down to one thing. Haharapin nila si Beyond. At pangalawa, kung nasa labas man si Prince Wobble, hahanapin nila ito at poprotektahan ito ng Hunter Association. In case na actively cursed itong si Prince Wobble, hahanap din sila ng isang Nen exorcist expert sa labas at papatanggal nila ang curse na yon. Pinangako din itong si Kurapika kay Queen Oito na oo, hindi niya maa-assure na ang lahat ng members ng Hunter Association ay mabubuting tao. There are certainly two individuals na kilala niya na magagaranti niya na 100% mapagkakatiwalaan niya. At yun ay si Gon at si Killua. With this final page na kung saan fini-feature ang dalawang ito. At dito nga guys, sa ating full chapter review, it is now confirmed na kung mahanap nila si Prince Wobble sa labas, papasok na ngayon si Killua at si Gon at itong si Alluka sa kwento. Dahil silang poprotekta kay Prince Wobble sa human territories. Which would mean na matututunan na naman nitong si Gon na makagamit ng panibagong Nen ability. Dahil kung isa siyang hunter na poprotektahan ng isang napaka-OP, napaka-mataas na authority na individual mula sa isang empire,
na may mga makakalaban na marunong gumamit ng Nen, hindi naman pwede ang fishing rod lang gamit niya kontra dito. And I will tell you, nakakita na ako ng mga leaks nito guys bago pa magsimulang magpatuloy ang Hunter x Hunter Chapter 411 ngayong taon. Nakita ko ng isang panel na kung saan gumagamit ng Nen si Gon. Mula yun mismo sa Twitter account ni Togashi. Pero final parts ng chapter na ito, pinakahuling panel, binanggit din dito ni Kurapika na para ma-pull off yun, meron siyang kilala. Meron siyang isang family relative sa isang post office. Doon sila magsesend ng kanilang letter, babaguhin nila ang mga details, babaguhin nilang address. Therefore, kahit mag-send sila ng letter mula dito sa Kakin Empire o mula dito sa Black Whale, magbumukhang nanggaling lamang ito sa Yamato. Therefore, makakapagpalitan sila ng letters nang hindi naka-capture. By this way, makokontak nilang Hunter Association at makokontak niya si Gon at si Killua nang hindi natetrace ng Kakin Empire. At dito guys, nagtatapos ang chapter 414. At tulad ng dati, no chapter break guys, next Thursday, spoilers na naman tayo para sa chapter 415. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at natin nyo ng bell button para ma-notify kayo once na ma-upload natin ng video na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.